The Eternal Bloodline. Kabanata 7. Lumipas ang 60 minuto sa isang kisap mata, at lahat ng mga kalahok na nakapasa sa unang round ay nagtipon sa tuktok ng entablado ng arena. Tumayo si Vice Principal George mula sa kanyang upuan at muling nagsimulang lumutang sa harap ng mga kalahok bago sinabi sa kanila ang mga patakaran ng ikalawang round. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang tungkol sa ikalawang round, na medyo simple din. Nang marinig ng mga kalahok ang salitang simple, alam nilang hindi ito magiging simple. Kailangan lang na tumayo kayong lahat at magnilay sa ilalim ng ilang presyon. Hindi mahalaga kung nais mong gumamit ng isang kasanayan. After 3 hours makakapasa sa second round yung mga nakatayo pa. Dahan daw ang iwinagayway ni Vice Principal George ang kanang kamay para maglagay ng malaking orasa sa hangin. Matapos lumitaw ang orasa, naramdaman ng lahat ng mga kalahok ang isang mabigat na bumababa sa kanilang mga balikat. Ang ilang mga kalahok ay nahulog kaagad na hindi nakayanan ang presyon. Umpisa pa lang at halos 20 kalahok ang na-disqualify. Huminga ng malalim si Alec na nakatayo sa gitna ng stage. Pumikit siya at nagsimulang magnilay. Hindi sapat ang pressure para mahulog siya. Mukhang maayos din sina Carcel, Lara, at Mia. Gayunpaman, may ilang kalahok na nahihirapan ng tumayo. Nang makita ang matinding kapaligiran sa arena stage, nagsimulang tumaya ang mga tao kung sino ang susunod na mahuhulog. Habang nangyayari ang lahat ng ito, may isang taong hindi nakakaramdam ng anumang pressure. Lumingalinga si Kyle at nakita ang iba, na pinagpapawisan na ng mga balde ng tubig. Ako lang ba, o halos wala na ang pressure? Sinulyapan niya ang isang kalahok na bumagsak sa kanyang harapan bago bumulong sa kanyang hininga. Hindi ko alam na ganito pala ako katalino. Habang lumilipas ang panahon ay tumataas ang pressure sa mga kalahok, ngunit naramdaman ni Kyle na lahat ay nag-overacting. Kapag ang presyon ay katumbas lamang ng ilang baso ng tubig, bakit sila bumabagsak? Tumingin siya kay Vice Principal George only to find the Vice Principal staring dagger at him. Pero nang magtama ang mga mata ni Kyle sa Vice Principal, lumingon ang Vice Principal para tumingin sa ibang kalahok. Ha! Nagkamali ba ako ng pagkakaintindi? Gulat na bulalas ni Kyle pero sa totoo lang, parang baliw na gumagana ang utak niya. May pagdududa siya nang sa unang round ay bigla siyang sumulpot sa harap ng finishing portal. At sa ngayon, pinatunayan ng kanyang pag-ihip sa ikalawang round ang kanyang kainahinala. Mukhang tinulungan siya ng Vice Principal. Ngunit ang tanong ay bakit? Dahil ba sa husay na nakuha niya? Kahit na may ideya na si Kyle sa mga nangyayari, nagkunwari siyang walang alam. Kung gusto ng Vice Principal na maibalik sa kanya ang skill core, imposible iyon dahil natutunan na niya ito. Saglit na ginamit ni Kyle ang utak niya pero hindi na niya iniisip ang lahat ng ito. Mas gugustuhin niyang huwag isipin ang mga masalimuot na bagay. At mas mabuting lumayo sa isang makapangyarihang tulad ng Vice Principal. Kaya lang lumipas ang 2 oras, at halos kalahati ng mga kalahok ay na-disqualify na. Sa ngayon pati si Alec ay pinagpapawisan, pero diretso siyang nakatayo habang nakapikit. Medyo nahihirapan din sina Carcel at Lara, habang ginamit ni Mia ang isa sa kanyang mga kasanayan, proteksyon ng hindi nababasag na shield, para maalis ang ilang pressure saglit. Sa kabilang banda, mukhang pagod at naiinip si Kyle. Hindi siya pinagpapawisan gaya ng iba, pero namamanhid ang mga paa niya dahil first time niyang tumayo ng matagal. Og, pagod na ako, ilang oras na lang ang natitira. Sinimulan ni Kyle na iunat ang kanyang mga kamay at paa na parang naidlip lang, kaya halos kalahati ng mga kalahok na nakatingin sa kanya ay umubo ng dugo. Lahat sila ay nagpupumilit kahit na makatayo ng maayos at dito ay nag-uunat ang katawan habang humihikab. Maging ang karamihan ay napansin si Kyle dahil hindi tulad ng iba ay pumasa siya sa pagsubok na parang hangin. Si Kyle second brother niyan ay tumingin din sa kanya ng seryosong nag-iisip. Alam ko, may potensyal si Kyle. Nakalutang pa rin sa ere si Vice Principal George, tumingin siya kay Kyle at nakasimangot. Ikaw rascal. Kung hindi dahil sa pag-aaral mo ng kakayahan ng Ice Dragon, na-disqualify ko na ang mga katulad mo. Ang Vice Principal ang nagpo-pressure sa mga estudyante, sinigurado niyang minimum pressure si Kyle. Pero sa nakikita niya ngayon sa ugali ni Kyle, nagkaroon siya ng urge na halos doblehin ang pressure kay Kyle pero pagtingin sa marupok nitong pangangatawan ay napagdesisyonan niya itong hindi. Nang tingnan ng Vice Principal ang iba pang kalahok ay nakonsensya siya dahil tinutulungan niya si Kyle sa panluloko. Kumalma tayo, ginagawa ko ito para sa Principal. Oo, ginagawa ko ito para sa Principal. Inaliw ni Vice Principal George ang kanyang sarili sa loob upang mabawasan ang kanyang pagkakasala.
Sa wakas, sa pagtatapos ng huling oras ng kompetisyon, nawala ang pressure sa mga kalahok na nagpapahiwatig ng pagtatapos ng second round. Maraming kalahok ang bumagsak na may halong paghinga at pawis na tumutulo mula sa kanilang basang damit. Maging sina Alec, Carcel, at Lara ay umupo sa stage para pakalmayan ang kanilang mga kaba. Sa daan-daang kalahok, may dalawang kalahok na nakatayo pa rin. Ang una ay si Mia, nakatayo siya dahil in between she used some spell to lower the pressure. At ang isa naman ay halatang si Kyle, ngunit nang makita niyang halos hindi na makatayo ang lahat ay nagpanggap din siyang pagod at umupo. Ang vice-principal ay tumingin sa mga nanalong kalahok ng may kasiyahan bago ipahayag sa malakas na boses. Congratulations sa 401 kalahok na nakapasa sa second round na may efforts. Idiniin niya ang salitang effort, sabay tingin kay Kyle. Pumalakpak ang mga tao upang batiin ang mga kalahok. Nakangiti ring pumalakpak si Vice Principal George para sa mga kalahok bago sinabi sa kanila ang tungkol sa final round. Dahil huli na, ang ikatlo at huling round ay gaganapin bukas ng umaga. Ang lahat ng kalahok ay dapat magpahinga para sa araw na ito. Ang mga nanalong kalahok ay umalis sa arena ng may pagmamalaki, at binati sila ng kanilang mga kamag-anak at kaibigan. Ngunit ang mga nabigong makapasok sa susunod na round ay nanlumo at umalis sa arena na may mapait na mukha. Umalis si Nian sa karamihan at nagmamadaling sumugod kay Kyle. Niyakap niya ito ng mahigpit bago bumulalas ng may pagmamalaki ng ngiti. Kyle, ang galing mo talaga dyan. Alam kong kaya mo. Ngumisi din si Kyle at niyakap pabalik si Nian. Nakaramdam siya ng kasiyahang ipinagmamalaki ang kanyang kapatid kahit na niloko siya. Gayunpaman, walang sino man ang makakaalam tungkol dito. Kabanata 8. Kinabukasan ng madaling araw. Habang papunta sa entablado ang mga kalahok, tuwang-tuwa ang mga manunood. Ngunit dahil ito na ang huling round, ang tensyon sa hangin ay tumataas sa bawat segundo. Pagkaakyat nila sa stage ay sinalubong sila ni Vice Principal George. Nagsimula ang Vice Principal sa pamamagitan ng unang pagbati sa finalist at pagkatapos ay sinabi ang mga patakaran para sa huling round. Pagkatapos talakayin ng buong araw kahapon, napagpasyahan naming gawin ang huling pag-ikot katulad noong nakaraang taon. Isang one-on-one na labanan ang magaganap sa lahat ng kalahok. Nagkatinginan ang mga kalahok, bawat taon ay pipili ang Royal Academy ng 200 na estudyante, ngunit sa pagkakataong ito ang bilang ng mga kalahok ay 401 na ang ibig sabihin ay 201 kalahok ang madi-disqualify sa round na ito. Pero ang tanong, paano nila lalabanan ang one-on-one battle kung 401 ang bilang ng mga kalahok? Nakangiting sinulyapan ni Vice Principal George ang lahat at matapos mapansin ang kanilang mga pag-aalala ay sinabi niya sa mahinahong tono. Alam ko ang iniisip ninyong lahat pero huwag kayong mag-alala. Para maging pantay ang bilang ng mga kalahok, napagpasyahan namin na isang maswerteng estudyante ang hindi mapapabilang sa final round, direktang papasok sa Royal Academy. Ang lahat ng mga kalahok at maging ang mga tao ay naging wild nang marinig ang mga salita ni Vice Principal. Ito ang unang pagkakataon sa kasaysayan na ang mahigpit na Royal Academy ay pumili ng isang tao batay sa swerte. Ang mga mahihinang kalahok, na mas maliit ang tsansa na manalo sa one-on-one na laban ay nagsimulang magdasal na maging mapalad. Ngunit may isang tao na may kutob na siya ang maswerteng isa, kung isa sa alang-alang na naipasan niya ang huling 2 round sa pagdaraya. Napatingin si Kyle sa kapatid na nagdadasal din na sana ay maging maswerte si Kyle. Tapos tumingin siya sa Vice Principal with a complicated expression. Ang pagpasok sa prestihiyosong Royal Academy ay mabuti at makakakuha siya ng maraming mapagkukunan sa pamamagitan ng mga ito, ngunit ngayon ay nagdadalawang isip si Kyle. Ganoon ba kahalaga ang natutunan niyang kasanayan na handa silang papasukin ang isang mahina sa academy? Alam niyang sa delikado at malaking mundong ito ay side character lang siya na may kakarampot na kapangyarihan at normal na hitsura, kaya naman gusto na lang niyang magkaroon ng normal na buhay. Hindi siya pinutol para maging bayani at hindi rin niya gustong maging bayani. Hindi naman sa wala siyang ambisyon tulad ng iba, gusto rin niya maging makapangyarihan sa hinaharap. Ngunit kung isa sa alang-alang ang kanyang talento ay lamang rango na alam niyang hindi mangarap ng imposible at tanggapin ang katotohanan. Lahat ng mga estudyante ay bibigyan ng mga plate number ayon sa kanilang mga token. At tatawag ako ng isang tao mula sa karamihan upang pumili ng isang random na plato upang magpasya sa maswerteng estudyante. Ang iba pa sa mga mag-aaral ay lalaban ng one-on-one na laban ayon sa kanilang mga plate number. Ang mga kalahok na may number plate 1 ay lalaban sa mga kalahok na may number plate 400, number 2 ay lalaban sa numero 300 at iba pa.
Matapos i-announce ang rules ay naglabas si Vice Principal George ng isang malaking box bago ito inilagay sa harap ng lahat. Siya ay random na pumili ng isang tao mula sa madla. Ang lahat ng mga kalahok ay binigyan ng mga plate number ayon sa kanilang mga token, lahat sila ay tumingin sa random na piniling tao na may mga inaasahan, siya ay isang matandang babae na mukhang nasa huling bahagi ng kanyang 50. Tuwang-tuwa ang matandang babae sa pagkakapili, pumunta siya sa vice principal at tinignan ang malaking kahon sa harapan niya. Sa hudyat ng vice principal, ipinasok niya ang kanyang kamay sa loob ng kahon at pumili ng isang random na plate number mula sa kahon bago ibinigay sa vice principal. Tiningnan ni Vice Principal George ang number plate at ibinalita ang resulta sa malakas na boses. Token number 1055, plate number 303 mangyaring sumulong. Isang malaking buntong hininga ang pinakawalan ni Kyle at humakbang, hindi na siya nagulat dahil inaasahan na niyang mangyayari ito. Naghiyawan ng audience nang humakbang si Kyle pero nang makita nila kung sino iyon ay tumahimik ang lahat. Nakita na nilang lahat ang kakaibang sitwasyon ni Kyle sa first round at nakapasa din siya sa second round ng walang kahirap-hirap. At ngayon siya rin ang nakakuha ng maswerteng lugar. Paano magiging ganito kaswert ang isang tao? Napatingin lahat ng kalahok kay Kyle na may hinala. Iisa lang ang nasa isip nilang lahat. Nanliligaw ba siya? Ngunit kung isa sa alang-alang ang Royal Academy ay hindi kailanman tumatanggap ng panlilinlang at palaging pata sa kanilang pagsusulit sa pasukan, walang sinuman ang nagpahayag ng kanilang mga hinala. Ang kapatid ni Kyle na si Nian ay tumayo mula sa kanyang kinauupuan at sumigaw sa taas ng kanyang mga baga. Hindi pa rin siya makapaniwala na si Kyle ang tamad na puwete ng kanilang pamilya ay nakapasok sa isa sa pinakamalaking academy sa kaharian. Gusto niyang sumugod sa entablado at sabihin sa buong mundo ang swerte ng kapatid, ngunit nasa kalagitnaan pa sila ng final round kaya naman nakontrol niya ang sarili. Samantala, ang vice principal ay may pagkatulala sa kanyang mukha nang makita niya si Kyle na humakbang pasulong mula sa lahat ng mga kalahok. Ano ba? Paano napili ang batang ito? Hindi na alam ng vice principal ang gagawin. Nakausap na niya ang principal kagabi sa tulong ng communication crystal, at sinabihan siya ng principal na huwag tulungan si Kyle. Kahit na mahalaga sa principal ang minanang kasanayan ng Ice Dragon, gayunpaman ay ayaw niyang magkaroon ng walang kwentang estudyante sa kanyang academy. Kahit kulang siya sa potential, with this much luck, even I'm envied of him. Sa isip-isip ng vice-principal bago siya nawala ng malay. Pinaupo ng vice principal si Kyle sa mga teachers imbes na bumalik sa audience seats. Nais lang niyang may matutunan si Kyle sa mga darating na laban. Sa wakas ay nagsimula na ang huling round, na may 20 magkakaibang kalahok na naglalaban sa parehong oras. Sina Alec, Carcel, Mia, at Lara ay hindi laban sa isa't isa, tila sinigurado ng akademya na hindi ipaglalaban ang talentadong individual. Hindi nila gustong makaligtaan ang anumang talento.